Okay. So, let's start. Okay. So, bali, ang nangyari sa atin is, this is our first meeting in 3 weeks. Okay. Kasi nung ine-edit ko yung ine-edit ko tong PowerPoint na to. October 1 yung huling date na nakalagay. So, yun nga, apparently, 3 weeks tayo hindi nag-meet. 2 weeks doon, inilaan natin sa midterms exam ninyo. Tapos yung another week, last week, di tayo nakapag-meet. Okay. So, bali, medyo on tayo. And hopefully, sana nagamit nyo yung last week na hindi tayo nakapag-meet to actually finish up yung iba nyong activities para makahabol tayo. Okay? So, that is because, okay, at this point, last 3 weeks na lang tayo natin. Last 3 weeks na lang tayo nung ating calendar, nung school calendar natin. Okay, so that is why may mga announcements ako kagabi, okay, na ginawa. Okay, so iano ko lang dito, i-recall ko lang ulit yung announcement na ginawa natin. Okay, so we are on the final stretch nung ating term. Okay, term 1. Okay, so basically, andito yung mga dates na dapat nyo tandaan which is important dun sa natin, sa ating term para sa patapos natin. Okay, so number 1, November 11 is the soft due date for your activities 6 and 7. So yung i-discuss natin ngayon is activity 6. Okay, so bali meron pa kayong isang activity na lang. Okay, yung last activity nyo is about stability and steady state error. Okay, so yun na yung huling activity niyo na gagawa niyo ng report. So yung soft due date nun is on November 11. And then I'll expect that all of the activities are turned in by November 14. Okay? So November 14 is parang Saturday yata ito. Okay. So I hope na amenable tayo lahat sa deadline na to. Okay. So, when you say hard due date, ibig sabihin, ito na yung final date ng submission ng lahat. Okay. So, that is why I would have wanted na sana yung yung free time ninyo last week na gamit ninyo para maghabol ng mga activities ninyo. Okay. And then, ang final assessment natin would be from November 12 to 19. So, i-up ko siya ng November 12 or earlier. Baka makitaan ko ng pagkakataon na i-up ko siya earlier than November 12. Okay, so i-up ko na siya kagad basta magawa ko na siya kagad. Okay, pero pinaka-latest na i-upload ko siya is on November 12. Pero ang hard due date nun is November 19. Okay? Ang final date ng submission ng grades niyo ay November 21. So kailangan ko ng konting araw para mag-check ng mga ng mga activities niyo. Okay? So that is why 19 yung magiging final due date ng ating assessment. Okay? Now, ang assessment niyo, okay, ang topic niyo sa assessment is until root locus design. Okay, hanggang root locus design yung assessment niyo. Pero yung activities niyo, iano lang natin hanggang stability at steady state error. Okay. So saan niyo kukunin yung discussion? Okay. Saan niyo kukunin yung discussion ng root locus design? Okay. Sa mga estudyante ko sa lecture, nandun yung sa discussion natin sa lecture kasi nandun na tayo sa topic na yun. So may mga recorded lecture ako para doon. Okay. And dun sa mga hindi ko estudyante sa lecture, ayun, accessible din naman sa inyo yung lecture nung root locus design nung lecture class ko. Okay, so ipo-post ko na lang din dito sa Teams natin para meron kayong ready reference kapag kailangan niyo. Okay?
So, ang magiging coverage na lang actually ng final assessment niyo is yung Activity 6, Activity 7, at saka yung root locus design. Yun na lang yung coverage nun. So, since na-cover na natin sa midterms yung Activity 1 hanggang Activity 5. Okay? So, yung coverage ng final assessment nyo is Activity 6, Activity 7, tsaka root locus design. Okay? Maliwanag ba yun? Okay. So, ayun. So, susubukan ko na i-issue sa inyo yung final grade niyo by November 20. Kasi nga ang final ang base sa calendar ko, saglit kung tama yung pagkakaalala ko. Ayun. Ang final submission ng ng final na ang submission ng grade niyo is November 21. Okay? So susubukan ko na November 30 tapos na yung grades niyo. Pero kung hindi, November 21 tayo mag-uusap sa grades niyo. Okay? Anyway, didiretso naman yan sa didiretso yan sa NUIS niyo. Tama ba kapag naging code na ako ng grade, makikita niyo na siya as long as wala kayong liability. Tama ba? So, ayun, sa experience naman siguro ng iba. Ang alam ko pagka naging code na ako, once na maging code na ako, as long as wala kayong liability at ginawa niyo yung ginawa niyo yung online teachers evaluation, yung OTE. Dapat ginawa niyo yun kahit nung midterms. Ang alam ko dapat ginagawa yun ng midterms at saka ngayong finals. Okay? Para meron kayong privilege na makita yung final grade niyo even before ng deadline. Okay? So, yun, magkakaroon naman tayo ng online consultation ng grades. November 21. Okay? So, ayun. Kaya ito yung due date ng niyo ng ito yung due date ng exam niyo. Okay? And then so ayun nga, as early as possible. Tinitingnan ko November 12 ko siya ipopost Pero kapag possible na mai-post ko siya as early as Monday, ipopost ko na siya para mas mahaba yung time niyo para pag-aralan siya. Okay? So, ayun. Okay, so malinaw na tayo sa mga deadlines natin. Walang question regarding dito? Okay, so kung wala, okay. So, let us proceed with our main agenda for today. Ang main agenda natin for today is to discuss this one. Okay, discuss natin tong model-based design. Yung activity 60 nyo. Okay, model-based design using Simulink. Okay, so hopefully by this time, as advised sa inyo nung weeks before, okay, na mag-download kayo ng MATLAB. Tapos pagka may pagkakataon kayo, mag-download na rin kayo ng Simulink. Okay? And of course, sana included sa din-download nyo yung control systems toolbox. Okay? Kasi yun yung kailangan natin. Okay. So, ito na yung tamang panahon para ilabas natin yung MATLAB at saka Simulink natin. Okay? Kung hindi pa kayo nakapag-download, nag-post ako dito sa Teams natin ng link or nag-post ako ng video. Ayan, nag-post ako ng announcement before na na kumuha kayo ng MATLAB. Okay?
So, merong ako nilagay na ano na video that would demonstrate kung paano kayo makakuha ng trial ng MATLAB at saka ng Simulink na rin. Okay, for 30 days. Okay? So, parehong online at saka desktop application nandun. Okay, pero ako ang recommendation ko sa inyo, yung desktop application ang kunin niyo kasi mas ano 'yun, mas mabilis kumpara sa ano sa online. Okay, lalo na kapag hindi rin ganoon kaano yung internet niyo. So maganda i-download niyo na lang yung desktop application, i-install niyo na lang. Okay. So ayun. Hopefully ano, naka-comply na tayo diyan. Okay. And para magamit niyo na siya. Sino ba dito meron ng MATLAB, nakapag-secure na ng MATLAB? 4, 5, 6, 6. Okay. So, yung iba naririnig ko ang na-secure nila is yung crack. So, kayo na bahala doon kasi ako sa experience ko, nung gumagamit ako ng crack version ng MATLAB, sobrang bagal niya. As in, sobrang bagal niya talaga. Lalo na sa Simulink, sobrang bagal niya talaga. So, I don't know about you, pero kung saan kayo sanay, okay, kung saan kayo masanay, wala naman tayong problema sa ano, personal use nyo naman yan so hindi ko na makokontrol yan. Okay. I would have wanted na gumamit ng Octave sana sa part na to, kaya lang, hindi talaga kaya yung ano, yung mga yung mga na-prepare kong activities, hindi ko talaga mapagana sa ano, sa Octave, as in hindi talaga. Sa as much as I wanted na i-Octave yung buong course, hindi kaya So ayun, pasensya na. Kailangan pa talagang aralin ng mabuti yung Octave. Okay. Pero at least yung paggamit natin ng Octave at the start of the term, bought us some time. Okay, para makapag ipon. Or para at least konting limited time lang din natin gagamitin yung MATLAB. Okay, para at least yung 30 days na trial niyo masulit natin. Okay, so sakto na yan. Pagkatapos ng November, tapos yung term, tapos na yung trial ng MATLAB niyo. So magagamit niyo siya talaga. Okay, although sabi ko nga, nare-renew naman kasi siya talaga. Kasi yun ang ginagawa ko kasi. Ang practice ko sa talaga, pag gumagamit ako ng MATLAB, simula pa lang ng term, nagda-download na ako ng trial. Tapos every 30 days, nire-renew ko lang na nire-renew. So wala naman ako nagiging problema. Ang nagiging problema ko lang is, katulad ngayon, ang update kasi ng MATLAB is dalawa. Yung major update niya is dalawa per year. Kaya meron kayong halimbawa, meron kayong 2020A, tapos meron kayong 2020B. Okay? So sa case ng MATLAB, lumalabas yung 2020B September. Every September ng taon, lumalabas yung 2020B. So kaka-install ko lang nung August ng 2020A, tapos nag-install na naman ako ng 2020B. Kasi yung trial, hindi mo pwedeng ibalik sa previous version. Kung ano yung current version ng MATLAB, yun yung trial na ibibigay niya sa'yo. Okay, so ayun. Since November naman na, so 2020B na yan. That's the latest. Okay, so ayun. Now, isasama nyo na rin yung Simulink, okay, para magamit natin kasi kailangan natin din siya sa steady state error. Okay, sa pag-evaluate ng pag-analyze ng system for steady state error, Simulink yung gagamitin natin most of the time. Although magagamit din naman natin yung MATLAB. Okay. So basically, itong activity na to, bukod sa tuturuan tayong gumamit ng Simulink. Okay. Bukod sa tuturuan tayong gumamit ng Simulink, basically, i-discuss niya rin yung tinatawag na model-based design. Okay. So, ano nga ba yung model-based design? So, mamaya pag-uusapan natin siya. Okay. So we define modeling, okay, or mathematical modeling to be precise, as a way to create a virtual representation of a real world system. Okay, when you say virtual, ibig sabihin nito computer based. Okay, ibig sabihin niyan computer based or yung isang type of model that can be daw mapagsalita.
Mukhang, wait lang ha. Mukhang mas maganda sa ano lang ako. Dito lang ako sa OneNote. Hindi friendly sa PDF si ano, yung writing tablet. Ayan. So, ayan. So, ulit tayo. So, again, pag sinabi niyong modeling, okay, pag sinabi niyong modeling, it is a way to create a virtual representation. And when you say virtual representation, this is computer-based model. Okay? Which means, computational model ito na ita-transfer natin sa computer para yung computer ang magko-compute nung output ng system. Okay? Sa ngayon, ang ano natin, ang trend natin dahil sa malaking improvement sa computational power ng mga computers natin, we actually can put every physical system into a computer-based model. Okay. Tapos, ang trend na ngayon na ginagawa sa mga kumpanya na that deals with whose business is on research or on technology development, okay? Yung approach nila when they come up with new products or with new technology is to actually make a model of the physical systems that they have. Okay? Gone are the days na nagsisimula tayo sa prototype. Okay? Dati kasi ang ginagawa is kung meron kang technology na gustong i-develop, dahil sa wala ka namang choice kundi magtayo ng isang physical system, okay, that would represent yung gusto mong mangyari yung technology na gusto mong i-build. Nagbi-build ka talaga ng physical system. So obviously, alam natin kung ano yung disadvantage nun. Okay? Nararanasan nyo yan kapag kayo yung mismong nagde-develop, for example, na may project kayo. Okay, may project kayong say power supply sa electronics ninyo. Okay? So, dati kami nung panahon namin na hindi kami marunong gumamit ng mga model na to. Okay? Although ang dahilan lang naman nun is wala rin kami namang computer. Okay? Or yung computational power ng computer namin hindi ganoon kalakas katulad ngayon. At hindi dahil sa sobrang layo ng age gap natin. Yung kami pagka nagkakaroon kami ng project, diretso kami prototyping. Okay, so ibig sabihin, iniisip na namin kung ano yung circuit. Dinidesign namin yung circuit sa papel. Okay? Tapos gumagawa kami ng mga konting computations para malaman namin kung anong value ng resistor yung tama, anong value ng capacitor yung tama, okay? Ano-anong mga IC na kailangan, okay? Tapos, idediretso namin sa prototype yun. Okay? Ngayon, pagka-diretso sa prototype, make or break kami. Okay? Make or break. Pagka gumana, di may project na kami. Pagka hindi gumana, hanapin pa namin kung saan yung mali. So, ito troubleshoot pa namin siya pabalik. Okay? Tapos, kapag nakita na namin, di papalitan namin yung component na mali, patatakbuhin ulit. Pagka gumana, titingnan namin kung nandun siya sa specification or kung nandun siya sa requirements nung teacher namin. Halimbawa, pag sinabi mong 24 volts na power supply, plus or minus 0.01 volt. Okay, kailangan nandun lang yung output voltage namin. Okay? Sa inyo ba, nung ginawa niyo yung power supply, ganun pa rin ba ang workflow ninyo? Or kahit anong project? Sino yung nagpo-prototype din muna? Wala nagpo-prototype sa inyo. Ibig sabihin, nagsisimulate na kayo? Tama ba? Wala rin.
Kaya, so ayun. So yun yung ano, yun yung proseso before. Okay? Pero ngayon sa mga ano, sa mga ano, sa mga kumpanya ngayon that again that deals with research or that deals with technology development. Isa sa mga approach nila na ginagamit ngayon is yung tinatawag na model-based design. Okay? So, yung model dito, okay, the model here actually pertains yun nga sa computer-based model. Okay. Done, okay, or created using a computational software. Okay. So isa sa mga kilalang software na ginagamit sa modeling ng systems, okay, on a system level is itong ang Simulink. Okay? Kaya lang yung ano kasi, pag sinabi niyo kasing modeling, okay, pag sinabi niyo modeling, marami tong ano marami tong tinatawag na ano, abstraction level. Okay? Ibig sabihin gaano ka detailed or gaano ka lalim yung ano mo, yung model mo. Okay? Ang pinakamataas niyan is yung system level. Ibig sabihin, halimbawa ano, ang pinag-uusapan natin is ano, modeling halimbawa ng hard disk. Okay? So yung system na pinag-uusapan natin dito is hard disk. Okay? Pero pag sinabi niyo yung level of abstraction, meron pang mas malalim na ano diyan na ano diyan na modeling level or abstraction level. For example, sa ibaba ng system is pag-uusapan natin ano-ano yung mga components nung hard disk. Okay? So meron yang mechanical parts kasi hard disk yan. Meron yang ano, meron yang electronic parts. Okay, meron yang electronic part. And so on. Okay? Pero under ng components, okay? Meron yang ano, meron yang tinatawag na ano, meron yang tinatawag na yung circuit level. Okay? Ibig sabihin, ang pinag-uusapan na natin dito is yung circuitry na. So ano-anong mga circuits or ano-anong mga components na bumubuo dun sa circuit nung ano mo, nung electronic at saka nung mechanical parts mo. For example, nandiyan na yung transistor. Okay? Para sa electronic parts to, nandiyan na yung transistor, nandiyan na yung mga logic gates. Okay? And so on. Okay, sa mechanical part, since may hard disk yan, nandiyan na yung ano, yung mismong disk. Okay? Tapos under pa ng circuit, meron pa yung ano, shall we say yung nasa under na ng transistor, ibig sabihin yung nasa loob na ng transistor. So yung I'm not sure kung ano yung term na ginagamit nila, pero it's more of ano, yung level na to actually deals with the exact physics. Okay? It deals with the exact physics of semiconductors. Kung pwede natin tawagin tong molecular level or ma-consider as molecular level, okay, pwede natin ilagay yan doon sa ano, sa ganung level. Okay? So kapag ka nasa development kayo ng ano, ng technology para for example sa isang hard disk, ito yung mga abstraction levels na pinag-uusapan natin. At kayo, kung mag-a-apply kayo sa isang kumpanya na ito yung business, pwedeng mapunta kayo sa isa sa mga yan. Depende kung gaano kalalim yung alam niyo. Okay? For example, sa ano natin, sa case natin, baka nandito kayo, at least sa component level kayo. Okay? Baka nasa component level kayo. Okay? Pero kung halimbawa, may master's degree kayo sa engineering at ang ano ninyo, ang specialization niyo is semiconductor physics. Okay? O baka nandito kayo.
or may PhD kayo sa semiconductor physics, baka nandito kayo sa ganitong ano. At habang lumalalim yung abstraction level na yan, lumalaki din yung sweldo niyan. Yun yung ano, yun ang usapan siya. Okay? Habang lumalalim yung ano, yung involvement ninyo sa abstraction level na to, mas lumalaki yung sweldo ninyo. Okay? So, ayun, sandali lang. Okay. So, andyan pa ba kayo? Raise hands nga. Wala na kayo. Ayun. Sige. Hindi ko makita yung ano, wait lang hindi ko makita yung meeting natin sa ano, sa Teams sa ano ko, sa phone ko. Bakit ganun? Ayun, nakita ko na. Nakita ko din. Okay. So, ayan. Okay. So, yun yung ano, yun yung ngayon, whether you are involved in ano, kung ano yung involvement ninyo dito sa ano, sa mga to. Okay? Most of the companies, okay, or most of the companies that deals with the technology development actually has certain tools for each of this para magawa nila yung model nila. Okay? So may mga tools silang specific na ginagamit para dito. So meron yang mechanical system simulator such as SolidWorks, o kaya merong AutoCAD na merong product ang Autodesk that deals with mechanical system modeling. Okay? Tsaka yung thermal system. Okay, meron silang ganong product. Nakalimutan ko lang kung anong tawag sa product nila. So merong ganong tool, o kaya in terms ng transistor level modeling, nandiyan yung Cadence, nandiyan yung electric, okay? And many more na ginagamit nila para mag-layout ng mga transistors. Okay, para makabuo ka ng mag-layout ka ng mga transistors para makabuo ka ng integrated circuits. Okay? And then sa case natin, since ang pag-uusapan natin is itong dalawang abstraction level na to. Okay, yung system at saka yung component. We have Simulink para dito. Okay. So, yung Simulink ginagamit natin para sa system level modeling. Okay. So, ayun. Sa pag-model, okay, sa model-based design, sa approach ng model-based design, napaka-importante na alam mo yung tool na kailangan mong gamitin, na available para sa'yo, para gamitin. Okay. So, sa atin, sa case natin, papracticein natin sa activity na to, na mag-ano kayo ng ma-practice nyo yung tinatawag na model-based design approach. Okay? So, ito yung benefits of using model-based design approach sa pagde-design. Okay? Use a common design environment across project teams, especially kung malaking project yung pinag-uusapan natin. Mahirap yung communication kasi kung halimbawa iba yung design methodology ko sa design methodology ng ka-teammate ko. Okay, pagka nag-usap kami, mahirap yung communication. Okay? So kung meron kaming isang tool na ginagamit at meron kaming uniform na rules para sabihin natin na ganito yung paggawa, ganito yung hierarchy dapat nung gagawin natin. Ito yung mga paano ganito mag-specify ng mga parameters, ganito magpaglagay ng mga variables. Okay?
madali yung communication, madali yung pag-uusap. Okay? Tsaka interoperable yung mga models na pwede yung ano. Most especially sa ano, most especially sa mga kumpanya or sa mga ano, sa mga technology developers na yung ano, yung design nila is halimbawa, merong kumpanya na nagde-design ng kotse. Okay. Siyempre yung kotse iba-iba yung system niyan. And we don't expect na ang isang tao gagawin niya yung buong system. Siyempre may mga teams yan. Halimbawa, may gumagawa ng air conditioning system ng sasakyan, merong gumagawa nung sa makina, merong gumagawa nung sa braking system, may gumagawa dun sa safety. Okay? Pero in the end, para mabuo mo yung sasakyan, kailangan yung design ni air conditioning, tsaka yung design ni makina, tsaka yung design ng electrical team, tsaka yung design ng safety, at tsaka yung design ng iba pa, kailangan no pagsama-sama niyo yun. So mahirap kasi doon kapag iba-iba yung design rules ninyo na ginagamit, yung integration napakahirap. Okay? So kung meron kayong common language na ginagamit or common design environment na ginagamit, yung design madali na. Hindi na siya ganoon ka ano, yung integration kahit pa paano magagawa nating seamless. Okay? So ayun. It link designs directly to requirements. Tandaan natin na as engineers, ang trabaho natin ay mag-solve ng problem given meron tayong requirements tapos meron tayong constraints. Okay? Parang and this applies to any engineering work. Okay? Tama explain ko yan. Engineer, okay? Meron kang customer. Okay? Si customer bibigyan ka ng requirements. Okay, bibigyan ka ng requirements ni customer. Okay? Tapos bibigyan ka ng costing. Ibig sabihin, yung costing mo ano yan? Constraint yan. Ibig sabihin, kailangan ka lang mag-work sa certain budget. Okay? Tapos, ito yung boss mo. Okay. Sasabihin niya sa'yo, ito lang yung kayang ibigay ng kumpanya. Okay. Meron ding constraint na ibibigay sa'yo si boss. Okay. Tapos, meron yung limitations din ng physical system na dinedesign mo. Papasok din yan. Okay. So, lahat yan, ibabalance mo. Okay. Pero ultimately, kailangan mo kasing mabenta yan. Kailangan mabenta yan. So, yung customer talaga ang isa-satisfy mo dyan. Okay. Kaya lang, kapag satisfied si customer, pero hindi ka sumunod sa constraint ni boss, tatanggalan ka naman ng trabaho. Okay. Okay. O kaya, sa sobrang kakasatisfy mo kay customer, baka naman yung physical system mo, hindi na nag-agree sa'yo. Ibig sabihin, parang imposible nang gawin yung gusto mo mangyari. Or yung gusto mangyari ng customer. So, yan yung medyo mahirap sa trabaho ng engineer. Kaya kahit anong trabaho 'yan, I'm talking about any type of job, any type of engineering job. Okay? Whether it's software development, whether it's technology development, involved lagi yung mga factors na 'yan kapag nagaan tayo. Okay? So, 'yun. Importante ma-meet natin yung requirements. Okay? Or at least magkaroon tayo ng balance between meeting the requirements and satisfying the constraints ng design natin. Okay? So, nagagawa naman yan kahit wala yung model-based design. Kaya lang mas madali siyang gawin kung kung ang approach mo is model-based. Okay? So, mamaya papaliwanag pa natin kung bakit. Identify and correct errors continuously by integrating testing with design. Okay. Ako ito, sigurado ako naranasan nyo to. Pag gumagawa kayo ng project niyo at nagpo-prototype kayo, tapos marami pa naman sa mga kakilala ko, hindi kayo, not necessarily kayo, pero marami sa mga kakilala ko, na estudyante, ang ginagawa kapag may pinapadesign si teacher or si prof, halimbawa power supply, ang unang-unang gagawin yan, pupunta sa Google, maghahanap ng circuit for power supply. So, ayun.
So, nakahanap siya ng circuit. Pero ang problema, hindi niya sigurado kung yung circuit na yon ay ano, magsasatisfy dun sa requirements ng teacher. Okay? Kasi minsan open-ended yung binibigay na requirement ng teacher. Halimbawa, bibigay lang sa'yo, sige, mag-design kayo ng power supply na 24 volts, dual polarity, plus or minus 0.01 volts, mga ganong requirements. Ang current dapat ganito, yan. So, minsan, ang ginagawa ng student is pupunta sa Google, hahanapin yun, lahat ng yan. Without actually knowing kung talagang masasatisfy yung ano. So, ang gagawin ng student, pag nakakita na siya ng circuit, pero hindi siya sigurado kung mamimit yung requirements, basta kukunin niya yun. Bibili niya lahat ng gamit sa Dico o kaya sa Alexan. Tapos, i-build niya yung circuit and then ite-test niya pagka-build. Ngayon, ang problema, pagka hindi na-satisfy yung requirement, bawa, ang requirement mo is 24 volts plus or minus 0.001. Positive, negative 24 volts. Okay. Yan yung requirement mo. Tapos ang current mo, sabi natin 0.5 milliampere. Yan. Yan yung requirement ng design mo. Ang problema, hindi mo ma-meet yan gamit yung circuit na nakita mo sa Google. So, hindi mo na ngayon alam kung anong gagawin mo. Okay. So, dyan madalas nagkakaroon ng pitfall. Okay. Ang nangyayari dyan is, magpapalit ka ng components. Okay. So, kung wari gagawa ka ng mga combinations. Papalitan mo yung resistor, papalitan mo yung capacitor. Okay. Para makuha mo to. Okay. Ang problema, hindi mo rin naman alam kung paano computin. So, ginagawa mo, yung prototype mo, tina-trial and error mo. Isipin nyo kung gaano kagastos yun. Okay, isipin nyo kung gaano kagastos yung ganung proseso. Kasi kapag hindi mo pagana hindi mo ma-meet yung requirements, bibili ka na naman ng panibagong component. Pagka hindi pa rin, bibili ka ng panibagong component. Masama nito, may napasabog ka pang or may nasunog ka pang component. Halimbawa, yung regulator mo, napasunog mo. O kaya yung capacitor mo, napasunog mo. Bibili ka na naman ng panibago. Okay, napakagastos ng ganun. Yun ang problema sa prototyping kagad. Okay, sa actual design, hindi naman ganun yung ginagawa. Pero basically, meron naman silang workflow na sinusunod. Okay. Kaya lang, ang nangyayari kasi is ganun din. Kapag halimbawa hindi pa rin ma-meet yung requirements, magpapalit pa rin sila ng something dun sa prototype. Ang ending, lalaki yung cost nung sa design pa lang, ang laki na ng cost. Okay. So, kung ang laki ng cost niyan, para sa development pa lang, paano pa ibebenta yan? Napakamahal lang ng development mo. Alangan namang ibenta mo yan ng napakamurang halaga. Okay. So, syempre, kapag yung design process mo pa lang, masyado ng it would tend to increase also the price of the final product. Kasi iti-take into account mo pa lahat ng mga errors mo. And that is not true with model-based design. Okay. Dahil nga ang ginagamit mo is computer-based model, yung trial and error para matimpla mo ng tama yung design mo is ginagawa mo lang sa computer. Okay? At hindi ka masisiraan ng hindi ka masisiraan ng physical component. Okay? Ang inuubos mo lang, okay, during the process of designing is man hours, ibig sabihin yung oras ng tao, at saka yung kuryente, yung energy na ginagamit para sa computation at sa simulation. Okay. So, pero kumpara naman sa mas mura 'yun kaysa naman sa physical product talaga 'yung or physical component talaga 'yung sinisira mo. Okay. So, ayun. You can do as many trial and errors as you please. Okay? And ang maganda din kasi doon is that as you go along with your simulation, as you go along with testing your system through simulation, nakakakita ka pa ng iba pang factors na pwedeng mag-play in. Okay? Makakita ka pa ng marami pang factors na pwedeng mag-play in dun sa design mo. Okay? So, yun. Doon pa lang, panalo ka na.
Okay, panalo ka na kapag model-based design yung ginamit. Okay. And by the way, I'm talking ang dinidiscuss ko sa inyo is ano yung natutunan ko nung nagkaroon ako ng faculty immersion sa isang kumpanya na de-develop ng mga parts sa ng sasakyan. Okay. So, kumpanya sila dito. Kung narinig niyo na yung Denso. Narinig niyo na ba 'to? Sino na nakarinig ng kumpanya na 'to? Ayun. Ano yan, Japanese company yan na nagma-manufacture ng maraming products, marami silang products na mina-manufacture. Pero specifically sa Pilipinas, ang pinaka-operations nila is design. Okay, so yung ginagawa nila sa Japan, pinapa-design nila, yung iba doon, binibigay nila sa mga Pilipino para i-design. Okay, so ganito yan. Ikukwento ko na lang din. Okay, para baka din kasi isa to sa mga career paths na pwede nyong na pwede nyong tahakin pag naka-graduate na kayo. Ang nire-recruit nila, nagre-recruit sila siguro twice a year. Okay, nagre-recruit sila ng mga 20 to 25 na associates. Tawag nila associates eh. So sa isang batch. Okay. So sa isang taon, 2 batches yung kinukuha nila. Okay. Ang pinaka-requirement nila is una, kailangang magaling mag-program. Okay, kailangan magaling mag-program. Especially sa C. Kasi yung platform nung nila C. Okay. Yan yung una. Nasa business kasi sila ng testing. So yung test platform nila, kung magde-develop ka ng testing methods o testing workflow para sa mga products na dine-design sa ibang sa Japan for example. Gagawa ka ng parang test bed. May hardware, may software. Pero yung software isusulat mo sa C. Okay? So iyan yung isa sa requirement nila. Number 2, kailangan alam yung kandidato or yung i-hire nila marunong ng MATLAB at saka ng Simulink. Ayan. So dahil sa kung ginagawa niyo kung maganda yung pagkakagawa niyo ng activity doon ngayon sa natin at medyo nasanay kayong mag-MATLAB at mag-Simulink. Medyo may na kayo, may one step forward na kayo para sa kanila. Okay. So ayan. Ang ginagawa nila diyan basically kasi nagte-training ako. Basically ang pinaka-immersion ko diyan is bukod sa parang exchange of knowledge. Okay. Tinitraining ko yung mga bago nilang hire. Okay. So yung bago nilang hire, marami silang tinuturo doon sa mga bagong hire. Tinuturuan nila mag-C, tinuturuan nila mag-MATLAB and Simulink. Ako nagtuturo ng MATLAB and Simulink for the past 3 years. 3 years na. Nakaka-4 na batch na ako sa kanila. Okay. So, hindi pala. 2 years pa lang pala. 2018, 2019. Tapos, baka ngayon magturo ulit ako. So, pang 5 ko ngayon, if ever. Ayun. So, tapos tinuturuan nila mag-Nihongo. Kasi requirement yun dahil nga kakausapin mo yung mga boss mo sa Japan. So, kailangan medyo marunong ka mag-Nihongo. So, may training sila para doon. So, hindi ko sinasabi mag-apply kayo sa kanila. Pero, kung medyo okay kayo sa dalawang yan, baka medyo one step forward na kayo pagka nakita nyo yung kumpanya nila. Okay. And chances are, pagka may pagkakataon, baka magkita ulit tayo doon. Kasi baka ako yung isa sa maging trainer ninyo. Okay. So, ayan. So, actually, ito tinuturo ko sa kanila. Itong part na to. And dahil nga sa na-develop ko to, dahil sa pagtuturo sa kanila, pinapasa ko ngayon sa inyo. Okay, so yun yung advantage naman natin na nakukuha dun sa immersion. Okay, kaya part na siya ng activity ninyo. Okay, so much for that. Marami na ako nakuwento. Ayun, so basahin nyo na lang to. Okay.
And ayun pala isa pa sasabihin. Although ang ine-example ko dito is tungkol sa mga trabaho, tungkol sa kumpanya, tungkol sa ganito. Yung model-based design pwede niyo ring i-apply to sa thesis ninyo. Okay? Kung kaya at kung may isipan niyo ng paraan, pag sinulat niyo yung papel ninyo, dapat nagsisimula rin muna talaga kayo sa simulation bago kayo mag-prototype. Sa thesis to kung marami naman sa inyo nag-thesis na kung mapag-iisipan ninyo kung paano na ang inyong thesis ay i-model muna or gawan muna ng model bago nyo siya ilapat sa prototype, mas maganda kasi doon nyo ma-harness yung full benefits ng model-based design. Okay? At saka yun nga, mas cost-wise mas makakatipid kayo. Mas malaki matitipid niyo. Dahil nga sa dami nung matitipid yung mga components kapag yung trial and error niyo ginawa niyo sa computer kaysa gawin niyo sa actual physical system. Okay? So, ayun. Now, ito yung tinatawag na V model. Okay? Or V diagram sa model-based design. Okay? So, kapag ang approach ng design mo is model-based, okay? Usually ito yung sinusundan mong nating workflow. Okay? So, paano ba nasusunod to? Okay. Yung direction ng steps refers to abstraction level. Okay? It refers to abstraction level. So yung pinakamataas is yung system kasi yan yung buong system mo. Okay? Yung pinakamababa, yung low level design deals with components. Okay? So ang V model or ang V diagram workflow sa model-based design is basically a top-down approach. Okay? Fundamentally, it's a top-down approach. Ibig sabihin, magsisimula ka sa pinaka-system, tapos habang dinedesign mo siya, bumababa ng abstraction level hanggang sa mapunta ka sa pinaka-components na kailangan mo. Okay? And then, pagkatapos mong ma-design yung components, okay, i-integrate mo naman siya doon sa iba mong components na nabuo din. Pag-iisa-isahin mo sila, okay, hanggang sa mabuo mo yung entire system. Okay? So, simula sa modeling goals, okay, pababa. Okay? Galing ka sa modeling goals ng system mo, okay, hanggang sa makapag-design ka ng components. Okay, and then from there, itetest mo siya, i-integrate mo siya, and then i-integrate mo yung i-test mo yung buong system. And then you would see if na-meet mo yung modeling goals mo. Okay? And hindi to linear process. Okay? What happens is ganito. Halimbawa, dito tayo sa part na to. So nag-design ka ng new components. Tapos tinest mo siya. Nalaman mo yung component na yon hindi niya na-achieve yung gusto mo mangyari. So babalik ka na naman sa analyze, tapos design, tapos test. So, itong part lang na to, for example, iterative yan. Umuulit-ulit yan hanggang sa ma-perfect mo yung design. Okay? So, halimbawa sa thesis nyo ito, kung kayo ay mubuo, for example, ng isang say communication system, okay? Say simula kayo kung anong goal, kung anong gusto nyong i-communicate, okay? Hanggang sa baka dito mapunta na kayo doon sa mga protocols. Sa mga protocols na kailangan ninyo, okay, para mapagana niyo yung buong system niyo. Okay? And then yung protocols na yan, i-integrate nyo sa lahat. Okay? Kung ano mga equipment ang kailangan ninyo, kung kailangan nyo ba ng antena, anong design ng antena ninyo, mga ganun. Okay, so ganito yung workflow ng model-based design.
We call this yung B approach or yung top-down approach basically. Okay? So, at this point on, I'd let you read yung mga nandito. Basahin niyo siyang mabuti kasi marami kayong matututunan dito. Okay, marami kayong matututunang mga bagay dito. And yung mga steps dito, actually, marerelate nyo siya mamaya dun sa activity. Okay? Kasi sa activity, magde-design kayo ng pagde-designin niya kayo ng flat robot. Okay? So, sa pagde-design ng yung flat robot nyo, flat lang talaga siya. Tapos meron dalawang gulong. Okay? Tapos, so that's the system, kumbaga. Then, i-identify nyo kung ano yung mga components nung yung components nun. Okay? So, yung components nun, ang gagawin nyo, ita-translate nyo yung components nun sa Simulink. So, parang gagawa kayo ng parang mga subsystems, okay, na would represent each of those components. Tapos, sa loob ng component na yun, o sa loob ng subsystem na yun, i-design nyo rin kung paano siya gagana. Okay, so yun yung sinasabi nating abstraction level. So sa pinakataas, makikita nyo yung system ninyo. Tapos merong mga subsystems yan. Pag pasok nyo sa isang subsystem, makikita nyo yung design niya sa loob. Tapos baka sa loob na yun, meron pang isang subsystem, papasok pa ulit kayo sa loob na yun. Hanggang sa makita nyo yung pinaka lowest level of design or lowest level of abstraction ng design. Okay? So marerelate yung mababasa nyo dito, marerelate nyo doon sa gagawin nyo sa Simulink. Okay? But I would like what I would want to do now, okay, is to actually simulate, is to actually show you paano paano gumalaw. Okay, paano gumalaw sa Simulink. Okay? I would have wanted to discuss everything here. Okay? Kaya lang yun nga, medyo kulang tayo, baka makulangan tayo sa oras kasi ang gusto ko rin namang pagtuunan din natin ng pansin is itong yung galawan sa Simulink. Okay. So ito yung MATLAB ninyo, no? Okay, ito yung MATLAB ninyo. Kapag naka-install na yung Simulink, makikita nyo itong button na to. Okay. Alam niyo dapat last week gumawa ako ng recording para dito sa lecture na to. Ang problema ko lang hindi ko siya mapagana ng maayos kasi hirap yung computer ko pagsabay-sabayin ang Simulink at saka ang OBS. Yung nagre-record at saka yung gusto kong i-record, nahihirapan siyang pagsabayin. So hindi ko ma-perfect yung recording. Kaya naisip ko baka mas okay na sa Teams ko na lang siya, baka mas magaan ng konti. Okay. So hopefully mas magaan nga siya. Okay, tama. Hopefully tama yung hunch ko na Pero gagawa pa rin ako ng recording para dito. Okay. Para maihabol sa ninyo. Okay. So ito. So kapag na-install niyo na yung MATLAB niyo, okay? At in-install nyo kasama yung Simulink, nandito siya. Okay. So, pwede nyo i-click yan. Okay. When you click this one, may lalabas dyan na parang isang window. Okay. Sige, click na nga natin. May lalabas dyan na parang isang window that signifies na, or that asks you kung anong klaseng, kung ano yung gagawin nyo at the start. Okay. So, may mga options dyan na isa doon, gagawa kayo ng blank model, gagawa kayo ng blank subsystem, and so on. Ito. Simulink start page yung tawag. Ayan. So, diyan kayo, ito yung parang pinakasimula niyo. Okay. So, kapag medyo, maganda na yung galawan ninyo at medyo gamit niyo na yung Simulink, you might be, say, working on a big project. Okay. Okay. You might be importing project from GitHub. Okay. Okay, and so on. Okay. Pero sa ngayon, since newbie pa lang tayo dito, blank model yung i-click natin. Okay, so para makapagsimula tayo. So, yung blank model na yun, ang lalabas dyan, ito. Nasaan na yun? Ayan.
Ayan. Okay. So, yan yung environment. Okay. So, itong malaking white field na to, okay, itong malaking white field na to is basically your work area. Okay. Diyan kayo maglalagay ng model. Okay. Diyan kayo maglalagay ng mga components. Basically, ang Simulink ay parang MATLAB. Kaya lang, ang MATLAB, yung model mo, text-based. Ito, more of visual, more on block diagram. Okay, mas mas mukha siyang block diagram. Okay, halimbawa meron tayong na build na system katulad nito. So, yan. Ganyan yung itsura ng model mo. Okay. So, pero sa MATLAB, ang gagawin mo diyan, ita-type mo yan as a code. So, ito medyo mas visual. Makikita mo yung interconnection ng system mo. Okay. So, yan yung So, ito yung yung white area na makikita niyo diyan. That's the work area. Diyan kayo maglalagay ng mga blocks, ng mga components, okay? And so on. Okay. Tapos itong part na to, which is a tab. Okay. Pag click niyo yan, makikita niyo diyan yung hierarchy nung model niyo. Okay. Sabi ko nga dito sa Simulink, pwede niyo yung hierarchy or yung abstraction level, pwede niyo i-delete. Okay? Kumaga, pag sisimula kayo sa malaking system, tapos meron kayong mga subsystem, sa loob ng subsystem, meron pang mga components doon. Okay, kasi dinedefine natin yung bawat components. So, dinedesign natin yung bawat components para mag-function siya as what we would want it how to function. Okay. So, makikita natin yung hierarchy niyan. Example ito. Yung flat robot model niyo. Sa system level o sa system view, okay, pasensya na kayo, medyo hindi talaga ganun kabilis yung computer ko. Ayan. So, yan yung system view. Okay. So, makikita nyo, yung bawat isang yan, mga subsystems yan. Okay. Mga subsystems yan that are interconnected. Okay. So, pag dinouble click ko, for example, pag dinouble click ko, for example, ito. Okay. Pag dinouble click ko yung component na yan, papasok ako dun sa loob ng system na yan. Okay. So, ibig sabihin, bababa ako ng abstraction level. So, this is a lower level design. Ito yung system, nandun ako sa mas mababang, sa babang level. So, ayan. Ito nga kunin. Ayan. Ayan, sa loob na ako. Okay. Tapos sa loob niyan, baka meron pang subsystem. Pero in this case, wala na kasi. Pero pwede yung meron pang subsystem sa loob niyan. So, papasok na naman kayo doon. Meron naman panibagong abstraction level doon. Okay? So, okay ba to? Okay ba yung nakikita natin? Okay. Baka isipin nyo, sir, kung yung PC mo nga, nababagalan sa Simulink, baka yung PC namin mabagal din. Alam nyo, mabagal lang yung PC ko kasi, unang-una luma na tong PC na to. Sobrang luma na to. Okay. Parang 7 years na yata to, 6 years. Pero okay pa naman siya. Primarily, kaya siya mabagal kasi may ibang program sa tumatakbo tulad ng Teams. Okay, so at nagre-record tayo sa Teams, nagko-connect yung Teams sa internet, naka OneDrive pa ako. So once na lahat 'yon magsabay-sabay na tumakbo. Medyo hindi kinakaya ng system nung ko. Pero actually ang pinaka-suspect kung bakit mabagal ang PC ko, yung hard disk. Okay? Hindi yung memory. Ang memory ko is 4 GB. Umaabot lang ako ng madalas mga 75 hanggang 80%. Okay? Pero malaki na 'yun actually. Pero kahit na 80% pa rin yung RAM ko, tumatakbo pa rin naman siya ng okay.
Okay? Kaya lang talaga siya mabagal. Ang number one na dahilan kung ba't siya mabagal, yung hard disk ko. Kasi sobrang luma na talaga ng hard disk ko. Okay. So, ayun. Pero ano pa ano? Pagka wala akong Teams, wala akong Google Chrome, as in, ang pinapatakbo ko lang is MATLAB at saka Simulink lang. Sa una lang siya mabagal, pero once na ma-run ko na yung mga kailangan kong ma-run, ano na siya, normal na yung takbo niya. Okay, so normal na yung speed ng simulation, normal na yung pagbubukas, pag-o-open ng mga ano. Okay, so kaya wag kayong madi-discourage kung makikita niyo nababagalan kayo sa PC ko. Kaya mabagal 'to kasi may Teams tayo, may OneDrive akong tumatakbo na nag-aano ngayon, nagsi-sync ngayon. Okay, so nagwa 100% yung ano ko. Nagwa 100% yung paano to? Yung hard disk ko. Kaya bumabagal siya. Okay, so ayan. Okay, so hopefully okay tayo dun sa medyo na-visualize nyo na yung mangyayari. Okay, or yung paggamit ng Simulink. Okay. So sa ngayon, ang nakikita natin is yung buong system. Tapos throughout this activity, okay. Tuturuan niya kayong throughout this activity, tuturuan niya kayo kung paano yung workflow. Okay, kung paano kayo susunod dun sa V diagram. Okay, kaya importante na habang ginagawa niyo yung activity, nagre-refer back kayo dun sa V diagram para nakikita niyo kung nasaan na kayo. Okay, at binabasa niyo sana yung mga discussion. Okay, baka kasi dumediretso lang kayo ng procedure tapos hindi niyo na pinapakialaman yung ibang ano. Okay. This would actually kung maaaral niyo ng mabuti itong activity na to, this would actually change your perspective in terms of design. Okay, and that is actually one of my objectives here. Mabago yung mindset ninyo regarding sa design. Okay, paano talaga paano yung tamang approach or paano yung tamang atake pag magde-design tayo. Okay? So one way or another, nagagamit ako personally, nagagamit ko naman siya before. Okay, hindi lang to the fullest extent at saka hindi lang kasing detailed kung ano yung nakalagay dito. Pero basically, dati sa mga previous na mga research project na ginagawa ko, kahit paano na gagawa ko naman siya. Okay. And nagkaroon lang ako ng talagang mas magandang mindset nung talagang naaral ko tong model-based design. So I hope na sa inyo rin, sa part ninyo, ganoon din yung mangyari. Okay. So sa Simulink natin, okay, you can create blocks, okay, which represents your system. Tapos yung blocks niyo has input at saka may output. Okay. Pero actually may isa pang may isa pang pwedeng ilagay diyan. Yun din tawag na parameters. Okay. Tapos yung block nyo can actually also contain conditions. Okay. So sa loob ng block may conditions na siya. Maaaring si block meron ding parameters. Tapos meron pang external input. Yun ang gagamitin niya to produce the output. Okay. Now, how do we construct the model? We construct the model in the Simulink editor. So ito yun. Yung Simulink editor, yung pinakita ko sa inyong environment kanina. Yan. Yan yung Simulink editor. Pero yung ito yung empty Simulink editor. Okay. Kasi ito yung pinaka-work area niya. Okay. Close ko na nga itong PDF. Bawas din to sa Okay. Tapos saan kayo kukuha ng blocks? Okay. Saan nyo kukunin yung mga blocks? Kukunin niyo siya dun sa library browser. Okay. Kukunin siya sa library browser. So yung library browser, ito. Yan. Ito yung library browser. Saan yung mouse ko? Ayaw niya. Okay. So ito yung library browser. So pag clinic nyo yan, okay,
at inopen nyo, okay, makikita nyo ngayon yung mga mga components na pwede nyo ilagay, iselpak doon. Okay, sa editor ninyo. So yung components na nakalagay diyan ay actually depende kung anong toolboxes yung available sa inyo. Nag-close siya. Nag-close yata yung isa kong ano. Okay. So ayun. Ito yung itsura nun. Okay. So medyo malabo lang. Pero makikita nyo dito yung yung category niya, tapos yung mga blocks. So paano nyo ilalagay ito? Click drag. Click nyo lang siya dito, tapos drag. Okay. So ayan. Dahil first time kong bubuksan yung library browser, medyo matagal siya talaga. Yan yung isa sa mga naobserbahan ko sa kanya. So at least sa computer ko. Lahat ng first time na gagawin nyo dito, sobrang tagal talaga. Yung first time nyo magra-run ng simulation, yung first time nyo mag-open, yung first time nyo medyo matagal siya talaga. So, kailangan talaga ng patience sa una. Ayan, ito siya. So, halimbawa, kung tayo ng continuous, okay, meron diyang transfer function. Okay, ito alam natin to. Transfer function. So, lagay lang natin siya dito. Click and drag lang. Tawag pala doon, drag and drop. yun pala yung tamang term. Yung computer term para sa ganung operation. Drag and drop. Kunin niyo siya, drag, tapos drop. Ibig sabihin, bitawan niyo yung click. So, ayan. So, again, dahil first time ko siyang gagawin. Okay. Medyo matagal to. Sandali lang habang hinihintay natin. Ayan. So, matagal nga talaga siya. Again, huwag kayong madi-discourage siya. Huwag kayong madi-discourage na matagal to. Malaki ang chance na sa akin lang dito kasi nga, yun nga. Ang problema ko nga is yung hard disk nito. Hindi na ba siya? Sandali lang Kung hindi nilagay yung ko. Wait lang. Ayun, nilagay na. Ayan. So ito, may transfer function block na ako. Okay. So drag and drop lang siya. Okay. Yun yung isang Actually, yun yung isang way ng ng paglalagay ng blocks galing sa library browser. Ito actually isang way and baka mas madalian kayo. Bawat isang meron yung keyword. Yan, makikita niyo dito yung mga pangalan, yung mga keywords na yun. Okay. Bawa yung transfer function, ang keyword niyan is transfer space FCN. Okay.
Actually, pwede niyong gawin without actually open the library browser. Pero kung alam niyo yung mga keywords at familiar kayo sa mga keywords, you can just simply click here. Okay, and then type nyo yung transfer, naka-caps lang ako. Okay, type nyo transfer function. Makikita nyo na kagad yun as an option here. So, pwede nyo i-click yan. Lalabas na siya kagad dito. Okay? So, that's another way of summoning yung mga blocks. Okay. For example, itong triangle component ito is called gain. Okay? So, pwede nyo type dyan, gain. Click nyo lang somewhere. Click lang kayo somewhere. Hindi kayo mag-double click, basta click nyo lang somewhere. Tapos mag-type lang kayo. Type nyo lang gain. Ayan. So, ito yun. Gain math operations. Ayan na siya. Okay? Naintindihan? Okay. Tapos, pag nag-double click kayo, di ba sabi ko nga sa inyo, may mga parameters yan, may mga initial conditions and whatnot. Pag double click nyo dyan, makikita nyo ngayon yung specification ng kung ano yung pwede nyo i-specify dun sa block na yon. So, for example, pag double click si transfer function, ang kailangan ko sa kanya is, o kailangan ko i-specify sa kanya is si numerator coefficient at saka si denominator coefficient. For example, pag nilagay ko dito, okay, is 1, 4, okay, that means, ang numerator, polynomial ko is s plus 4. Okay? Sa denominator coefficients naman, pag nilagay ko dyan, say for example, 1, 3, 5, 1, okay, it means na ang denominator polynomial ko is s cubed plus 3s squared plus 5s plus 1. Okay? Tapos meron pa kayong pwedeng ilagay na mga absolute tolerance and state name, whatever. Okay. So pag in-apply ko to, okay, mag-iiba yung nakalagay dito. Ngayon, hindi niya kasi may display ng buo to. Pero pag nilakihan ko yan, okay, yan. Pag nilakihan, supposedly madi-display yung transfer function ko pagka kaya niyang i-display yung buong polynomial. Yan. So, madi-display niya yung s plus 4 over s cubed plus 3s squared plus 5s. Okay? Naintindihan yan? Okay. Yung gain naman, ang specification na naman nito is gain. Kung ano yung niya, kung ano yung scaling factor niya. Okay, so pag dinoble click niyo yan, meron kayo. Pero actually itong operator niyo na to, pwede siyang mag-take in ng multiple input. Okay. So pwede niyo ipiliin kung ano yung klaseng multiplication ang gagawin niyo. So pwede siyang matrix multiplication. Okay, which means yung dito parehong matrix yung k mo at saka yung u mo. Okay? O kaya pwedeng baliktad yung operation u times k, or pwede rin naman na meron kang multiple input tas isa lang yung vector yung u mo pero matrix yung k mo. Okay? So that would result to a vector na output. Ito naman kung gusto mong element wise, which means marami kang inputs pero isa lang yung gain mo. So isa-isa mong i-multiply yung gain sa inputs mo o sa sa elements ng vector mo. Okay? But kung element wise yun nandito. So pwede maglagay ng gain dito as sabihin natin 5. Okay? So yung magiging gain niyan is 5. Okay? Maliwanag to? Okay, so burahin muna natin siya. Now. So, pwede tayong for example, mag-try tayo na mag-model. Okay, try natin i-model yung natin. Oops. Nag-close ang aking OneNote.
Ayan, na-close ko yung OneNote ko. Coma pala dito. Dali lang. Medyo nagkakaproblema tong tablet ko. Dami kong technical problem ngayon. Saglit lang ah. Yan. So, as I was saying, halimbawa, maglalagay tayo ng ano, or itatry natin ano, mag-model ng ano, ng megaphone. Okay, let's try to model a megaphone. Okay, so ang megaphone, i-amplify lang naman niya yung input niya. Okay, so basically, it's simply a gain. Okay, it's simply your megaphone is simply a gain. Okay, hindi makontrol yung aking ano. Okay, so it's simply a gain. And what would happen is i-amplify niya lang yung input niya. Okay, which yung input natin is i-assume natin as ano, as a sinusoid. Okay, kasi yung voice natin or yung voice na gusto nating i-amplify is basically a sinusoid. Okay, so we can put in a gain block. Okay, so pag nag-open na, halimbawa naka-open na tayo ng ano, ng blank na ano. Okay, so halimbawa ito na 'yon. Delete lang muna natin 'to. Okay. So maglagay tayo ng gain block. Okay, so again, gagawin ko lang, i-click lang siya dito tapos type ko gain. Okay. So kunin natin yung ito, gain under ng math operations. Okay. Dito sa ano nyo, basahin nyo mabuti kung ano yung path ha. Okay? Basahin nyo mabuti kung ano yung path nung ano. Okay, so in this case, for example, yung ano niyo, yung gain, nasaan to? Nasa math operations. Okay? Nasa math operations siya. So, basahin nyo mabuti kasi merong mga ano. Okay, halimbawa gain, merong iba-ibang ano yan, merong iba-ibang path. Okay, so ito, yung kailangan natin, Simulink math operations.
Meron ding gain sa HDL coder math operations, iba yan. Okay? Meron ding gain sa HDL coder, HDL floating point operations, iba rin yan. Okay, so basahin yung mabuti yung path. Usually sa simula binibigay ko naman yung path. Okay? Naka-highlight naman dito kung ano yung path nung ano. Halimbawa, itong sine wave na to is nandun siya sa sa Simulink sources. Okay? So, ayan, meron tayong gain. Okay. So, meron tayong gain. Tapos lagay tayo ng sine wave. So, type natin sine. So, sine wave tapos sources. Okay, Simulink sources. So, click natin siya. And then yan. Now, it would be obvious naman na kapag ito yung symbol, it means it's an output na pwede nyo lang idugtong sa input katulad nito. Obvious naman siguro yan, di ba? And that, for example, itong output na to, hindi nyo pwedeng ilagay directly dun sa output na yan. Okay? So, yun, hindi pwede yun. So, which means, i-connect lang natin to tsaka to. Ang pagko-connect sa Simulink, pwedeng click nyo to, tapos click nyo tong ito. Walang drag click lang. Click lang yung output port, tapos click nyo lang yung input port dito. Okay, so maggagawa na siya ng wiring. Okay? So, ayan. Meron na kayong model, simple model ng megaphone. Now, ang gawin natin is i-adjust natin yung gain i-adjust natin yung scaling factor ni gain. So, double click natin siya. Okay? Tapos yung gain natin, i-adjust natin sa 2. Then click OK. Okay. Now, what we need to do now is to measure this. So, kailangan na natin siya ngayong i-measure. Okay. So, ang pang-measure natin ito. So, yung pang-measure natin, yan. Yung pang-measure natin is basically, ito. Yan yung pang-measure natin. Okay? So, paano natin nakukuha yung pang-measure na yan? Ganito. Click nyo tong signal na to. Okay, so yung mga arrow, yung mga directional arrow are now signals. So, click nyo yung signal na yon, right-click nyo. Okay? So, ayun, saglit lang. Ayan, right-click, tapos create and connect viewer. Yung tawag ninyo dun sa mga signals, dun sa mga pang-measure or pang-probe nung signal ay viewer. Okay? O signal viewer. So, in this case, magkikreate tayo ng viewer. Okay? Magkikreate So, when you create viewer, again, right-click nyo yung signal. Okay? Punta kayo dun sa create and connect viewer, tapos Simulink, maglagay kayo ng scope. So, pag click nyo ngayon yung scope, may lalabas ngayon dyan na icon na meron na siyang scope. Yun yung iniintay ko. Ayan, sandali lang. Saglit lang
Ayun, lumabas na rin siya. Ayun, oh. Okay? So, yung scope na yan, pag dinoble click nyo, may lalabas yan na ganito. So, yan yung parang pinaka-plot niya. Or para yan yung, dyan niya i-graph yung ano. Dyan niya i-graph yung ano nyo. Okay? So, di pa siya tapos. So, tayo natin siya. Ayan. So, ito yun. Okay? So, mamaya babalikan natin yan. Now, ang gusto ko kasi is i-probe. Okay? Ang term na gagamitin natin dito is i-probe. I-probe itong signal na to. At the same time, i-probe natin yung output. So, kung ipo-probe ko yung output, maglalagay din ako ng viewer dyan. Pero hindi ako gagawa ng panibagong viewer. Okay, ang gagawin ko is i-connect ko siya dun sa viewer ko kanina. Okay? So, remember, na pag dinoble click nyo to, okay, pag dinoble click nyo siya, may pangalan siyang scope 1. Okay, tatandaan nyo yung pangalan niya, scope 1. Okay, so scope 1 yung pangalan nitong viewer nyo na to. Okay? So, right-click natin to. Okay, so right-click natin siya. Okay, yung signal dito, yung output signal dito, right-click natin. Connect to viewer. This time, connect to viewer. And then, piliin nyo yung scope 1. So, it means na yung, ang gagawin ngayon nung scope 1 ninyo is pareho niyang ipoprobe ito at saka ito. Kasi nakakonect siya sa isang scope. Okay, maliwanag yun? Okay. So, click natin to. Okay. So, kapag okay na yung simulation niyo, okay na yung parameters niyo, okay. May pinapagawa ba siya dun sa ano? Saglit na. Ayan. Wala naman yata siya sinabi dito tungkol sa sine. Ibig sabihin, wala tayong babaguhin sa parameters ng sine wave natin. Okay, so pwede natin siyang i-run. Okay. Now, in its most basic sense, pwede nyo i-click na to. Okay, pero minsan, meron siyang hinihingi din sa stop time. Ibig sabihin, pwede nyo baguhin or pwede nyo i-modify itong stop time natin. Pwede nyo paikliin, say gawin nating 3 seconds, or pwede nyo pahabain, say gawin nating mga 10 seconds, or gawin 100 seconds. Okay? Pero yung unit nitong 10 na to is not actually seconds automatically. Actually, depende yan sa system mo. Depende yan kung paano mo din-design yung system mo. Pwedeng ang system mo, ang time units nun is milliseconds. So yung 10 dito is interpreted to be 10 milliseconds. Okay? Pero sa atin naman, sa ginagawa natin or most of our work sa activities natin, normally lahat naman ng models natin naka-seconds. So ini-interpret natin ngayon lahat ng time as seconds. Okay, so in this case 10 seconds ito. Okay, so hindi mo natin siya babaguhin, pero again, pwede niyo itong baguhin later on pagka hiningi nung activity or hinihingi nung ninyo. Okay, pwede niyo paikliin, pwede niyo pahabain. Okay, so run natin siya. Okay, so yun, medyo maghihintay lang ulit tayo dito ng konti. Sandali lang. So, ayan. May mga process. Makikita nyo dito yung process na ginagawa niya dito sa pinakailalim. Okay, so ihintay lang natin matapos yung
So ayun, hintayin lang tayo ng konti Patience lang talaga. Lalo na sa computer ko. Ayun, mas maayos na. Medyo naglolo ko yung ano kanina, yung writing tablet. Tapos ba siya? Ayan. Matatapos din yan. Hintayin lang tayo. Again huwag kayong mati-discourage. Ano lang to, pagsubok lang to sa computer ko. Just to let you know, yung ano, yung activity na yun ginawa ko gamit 'tong computer na 'to. So, kung nagawa ko siya, magagawa niyo rin yan. Close na natin 'tong ano, library. Tingnan niyo 'tong ano, performance ng computer ko. Ang kumakain ng ano ko, ang kumakain ng CPU ko, kaya matagal mag-run 'to, Ang kumakain ng CPU ko yung Teams. Sumasabay yung Teams. 31% lang yung MATLAB, other else mga 1-2% lang. So supposedly dapat mga nasa 40% CPU ko. Dapat mabilis pa rin 'to. Okay, mabilis pa rin siya dapat mag-run. Pero dahil sumasabay si Teams, dahil nga nagko-conference tayo or nagse-session tayo, yun, kaya matagal talaga siya. Okay. Tapos, supposedly ang memory ko, grabe yung resource ng ano ko. Yung memory nung ano ko is ano lang, again, kalahati nun sa Teams umano. Pero ito talaga yung malaking problema, yung hard disk talaga. Ayan, so malapit na to. Hintayin na lang. Sakto yan. Bago tayo mag-time, maglalabas ng results yan. Again, pagka ito ginawa niyo to sa ginawa niyo to sa PC niyo nang wala namang ibang nagrarun ng nagrarun ng kasabay yung MATLAB ninyo. I don't think mababagalan kayo. Or mabagal man siya, hindi naman siya aabot ng ganito katagal. Kasi ito matagal talaga to, nakailang minuto na tayo ang sinisimulate lang natin ito simpleng sine wave lang. So, unacceptable to actually kapag ganun. So, hintay lang tayo. Sige, habang hinihintay natin yun. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo kanina tungkol sa block. Okay. So, yung block ninyo, okay, ito yung block ninyo. Dami kong technical problem ngayon
Ba't na-post? Nag-post yung nilaran ko. Tagal na nga niya, nag-post pa siya. Terminating. Ready. Nagkaroon pa siya dito. Ano yung problema nito? Ayun. Lumabas din. Ayan. So, as expected, okay. Yung yellow natin, yung yellow waveform natin, nanggagaling yan galing sa input. Okay? Meron ba tong legend? Ayun, legend. So makikita natin doon sa legend na yung yellow actually pertains to this. Actually yung may automatic coloring scheme na ginagawa si Simulink, similar kay MATLAB. Kapag meron kayo multiple plots sa isang axis, sa isang set of axes. Okay? So yung una ina-assign niya sa yellow, yung pangalawa sa blue, yung pangatlo sa red yata eh. Okay, pero ma-check niyo naman yan kapag nag-open yung pag nag-open na yung legend. Okay. So as expected, yung ating input would have been multiplied by a gain of factor 2. So parang ang lumalabas dito, parang na-amplify yung signal ninyo or yung input signal ninyo, tumaas yung level. So sa electronics, ang tawag natin doon amplification. Okay? So in that case, ayun, as expected, yung megaphone natin, actually, yun naman kasi yung function ng megaphone natin, that is to amplify kung ano yung input sa kanya, notably voice. Okay? So i-amplify niya yung voice signal. Okay? So ayun, tataas yung level niya. Okay? So yun yung ina-expect natin doon sa model natin na to. Okay. So ayan, di pa lumalabas yung legend. Okay, so since medyo hindi ako masyadong nakausad dito sa pagdi-discuss natin na to. Again, tatapusin ko yung recording ko tatapusin ko yung recording na ginagawa ko para dito. Okay, hopefully medyo mas na siya. Mas smooth na siya. Okay. But whatever happens, i-upload ko pa rin kung ano man yung ma-produce niyang output. Okay. So para at least makita nyo yung makita nyo yung mga ibang ibang mga considerations. Okay? So pasensya na, medyo medyo iba lang talaga yung hindi kinakaya ng PC ko yung kombinasyon ng Teams at saka ng Simulink. Okay? So pero pag Simulink lang naman to, kinakaya naman niya. Trial version. Again, nagawa. So ayun. Trial version. Ano yun? Trial version. Okay, may tumutunog sa PC ko. Anyway, so ayun, Trial version.
I would like you to again try to work on this at Trial version. pagka binasa niyo yung ayun, at pag binasa niyo yung pag ginawa niyo to, aralin niyo rin mabuti yung mga nakasulat. Okay? So again, ang objective nito is sana mabago yung perspective niyo when it comes to to designing. And sana ma-incline sa iisipin niyo pag magde-design kayo, dapat kung feasible at kung possible na gawan siya ng model, magsimula tayo sa modeling. Okay. So para mapunta rin kayo dun sa path na modeling and simulation. Okay. So maraming examples ito. Okay. Actually, ang isa sa pinaka-main activity dito is that you would actually design a sensor para sa isang flat robot. So una, i-design niyo yung model ng flat robot. Tapos later on, i-design niyo yung sensor para obstacle avoidance sensor para sa kanya. Okay. So yung design yung design methodology nun is basically naka outline din using Simulink. Okay? So ayun, pasensya na medyo mabagalan talaga tong PC ko ngayon. Pero gagawin natin ng paraan para magkaroon pa rin kayo ng lecture para dito. Okay? So sige. So I think that's it for today. Kasi magta-time na rin naman tayo. Okay, pasensya na talaga. Masyado maraming technical problem today. Anyway, meron bang questions or concerns? So, ayun mga reminders lang din pakibasa yung post natin dun sa regarding sa mga deadlines. Okay? And be sure na aware tayo sa mga deadlines natin. Okay? So that maihabol natin yung mga activities na wala pa tayo. Okay? And after nito, may isa na lang kayong activity. Tapos meron na lang kayong isang material din na aralin, which is about root locus design. So, pagka nakumpleto ko na yung material sa lecture, ipapasa ko sa inyo. Okay. Basically, yung gagawin kasi nila, or gagawin din naman natin sa lecture, is basically, more or less computer-based din siya. Okay. Naka-base na talaga siya sa MATLAB. Okay. So, parang nagtuturo na rin ako ng lab dun sa part na yun. Okay. So, ayun. Hopefully ma-check nyo. Okay, para magawa niyo yung final assessment natin. Okay? So, sige. Okay na siguro tayo. Thank you for attending. Pasensya na ulit sa mga technical problems. Okay, sige. Just kindly leave the meeting, Okay. Ingat kayo. Sir, may question po ako sa Yes po, sige. Ano po yan? Sa may lecture po. Okay, sige. Yung sa may ipapasa po sa Saturday na group. Okay lang po, dalawa lang kami. Hindi kayo nakabuo ng 3? Wala pong kilala eh. Sige. Okay lang. Sige po. Thank you po, sir. Okay na. Kung at least dalawa naman na kayo. So, at least may discussion na kayo. Kaya lang, ang ko kasi sa 3, para at least merong Pero sige, kung dalawa lang kayo, okay lang. Sige po. Thank you po, sir. Okay, sige.